So ayun, magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Daniel Josiah S. Superio. At itong podcast na ito ay tinatawag nating Super Show or Super Podcast. Wow. So ngayon, pag-uusapan natin ang mga animal welfares, mga dapat pag-alaga sa mga hayop katulad ng baka, baboy, manok, at kung gaano nga ba sila dapat pagtrabahuhin. Kung ano yung tama lang na makakabuti sa atin at makakabuti rin sa kanila. Pero, kaya ko ba ito pag-usapan na mag-isa? Siyempre, hindi. Kaya ngayon, nag-imbita ako ng mga estudyante mula sa De La Salle Araneta University. So, Wow. ating mga guest, pasok! Okay. So, ayan. Maganda muli, no? Magandang hapon sa ating lahat. So, magsistart tayo sa tinatawag na animal welfare tungkol sa baka pagdating sa karne. So, ano-ano nga ba ang iba't ibang klase ng pagpoproduce o pagbibigay ng baka sa karne? So meron tayong tinatawag na intensive na kung saan nakadepende ang mga hayop na ito, ang mga baka, sa tao mismo. Kumbaga, tubig, pagkain, ganun. So kayo, mga bisita, ano masasabi niyo doon na yung mga baka nakadepende lang sa tao? Pagkain, tubig, lahat. Ikaw, Kuya Niggy. Ay, ikaw. Para sa akin, hindi naman sila, buong nakadepende talaga sa pagkatao kasi may sarili pa rin namang Pero kasi ang mga hayop na yan, kagaya yung mga domesticated na, yung mga baka, kabayo, mga ganun. Kasi hindi na sila wild domesticated na sila. Kumbaga kagaya nung sa kabayo, yung hoof nila kailangan, di ba, sineshave yun? Oo, Kasi kung papabayaan lang natin yung mga domesticated na kabayo, mahaba na. Oo, problema. Ganun din sa mga baka. May mga bagay na kailangan nila ng tulong ng tao. May maintenance. Oo, may maintenance. Okay. Ayun, kagaya ng kumari, sa tubig. Yan. Pwede mo naman silang pabayaan na lang Pwede mo nilang pabayaan na lang Okay. Pero ayun, syempre nakakulong yung mga nakalagay sila sa sa ranch, ganyan. Kung iiwan mo lang sila doon, tapos papabayaan mo, syempre, hindi sila mabubuhay doon ng mapayapa. Okay. Dapat bibigyan mo sila ng pangangailangan nila ng vitamina, pagkain, tubig, at kung ano-ano pa. Okay. Ayun. So yun nga, katulad nga ng sabi ni Kuya Benz, na may maintenance talaga ang mga hayop, lalo na yung intensive ng mga baka. So meron din tayong tinatawag na extensive o sa tinatawag nila na free range o nakakagala yung mga hayop. Meron din tayong semi-intensive na kung saan kinukulong pa rin after pagalain, ikukulong naman. So ngayon, pasok naman tayo kung ano nga ba o paano nga ba dapat alagaan ang mga baka para sa karne. Okay. So una, sa pag-uugali nila, mapapansin ba natin na okay yung baka para sa karne sa pag-uugali nila? Sa tingin nyo? Oo naman kasi nga, parang tao nga lang. Di ba? Kapag may business ka, di ba empleyado ka? At kapag masaya ang empleyado mo, edi mas maganda ang makukuha trabaho. Para na rin yan sa mga baka natin na nakikita natin sa mga farm. Kapag hindi masaya ang isang baka, edi expect mo na mababa ang magiging production yan. So ayun, importante din yung mental health ng ating mga hayop kasi nakaka-apekto ito sa kanilang pag-uugali. Kasi example, halimbawa, kapag yung baka ay nai-stress, hindi ito kakain, hindi ito iinom, na kung saan pwede itong mamatay. Ganon.
Oo, yeah. Totoo yung kagaya sinabi niya yung sa mental health ng ano. Kagaya ng malaking ano din kasi yung ano stress hormones, malaking ano sa mga karne. Tulad na lang ng sa isda, pag palagi natin wala naman sa animal welfare, pero andun yun yung topic natin na yun yan, stress hormone sa karne. Kaya yung may practice na tinatawag sa Japan, EKG na yung tawag doon pinapatay agad nila yung tinutusok nila sa ulo. Tapos pinuputol na nila yung Para nerves. hindi na mag-release ng stress Oo. hormone. Kasi nga, ang adrenaline guys, na pinapataas ang parang metabolism, ba ganun? Ano yun? Dahil doon, kapag pakain ng isda, dahil sa adrenaline na release niya, mas mabilis na nabubulok at mas bumababa ang quality ng karne na binibigay. Ganun din sa sa baka. Siyempre, hindi naman natin pinapatay agad-agad yun, di ba? Papatabain muna, ganyan. Totoo. Kaya, kung hindi siya masayang nabubuhay, tingin mo, magandang production ng karne yung makukuha nyo. Hindi, di ba? Pwede pang maka-impact yan sa ibang kasama na mga baka kasi may relational impact. Totoo, kasi social animals ang baka. Okay, totoo. So, next. Mag-ano tayo? Tumuloy tayo, ano? Paano nga ba dapat i-handle yung mga baka? O paano? Ano yung dapat gawin, ano? So, ngayon, tumataas yung porsyento ng mga baka na nadudulas, nahuhulog sa mga palayan, napipilay. So, nakaka-apekto yun, ano? Siyempre, ayaw naman natin ng baka na may pilay kasi kawawa naman sila. Kaya ang topic natin ngayon, ang pag-uusapan natin, animal welfare. So, parang compassion sa mga hayop. So, paano yun? Paano natin maiiwasan yung mga baka na nahuhulog sa mga ganitong klaseng lugar? Ako, personally, na-experience ko na yan kasi may baka kami dati. Sa bundok siya nakalagay, di ba dapat madalas naman baka nasa parang, nasa bit. Sa bundok siya nakalagay. Tapos, syempre, ganun-ganun yung mga doon. Yung paligid niya, bundok Oo, okay. Nadula siya tapos nakatali siya sa puno ng nyug. Nasakal siya. Siya namatay. Sayang naman, di ba? Kasi buntis Sayang yun. So ito, sa mga farmers na nakikinig, sa mga pakikinig Pakibantayan sa po atin yung yan. baka nyo. Kung sakali man ho na hindi niyo mabantayan yung baka, itali niyo ho sa ilong. So bakit sa ilong? Kasi ayun yung pinaka sensitive na parte ng baka na kapag hinila nyo, nasasaktan sila. Pero huwag nyo masyadong hilahin kasi kawawa yung baka. Kapag itatali nyo sa puno, dapat malayo sa mga bangin, sa mga pwede silang madulas, kung saan lang maaabot nila yung pagkain. So, ayun. Ganun lang dapat, huwag natin silang sabihin natin, sige, kawawa naman yung baka, habaan natin yung tali. Maraming pwedeng dahilan na pwede silang mapilay, mahulog, madulas. Hindi ko alam kung aware kayo dun sa konsepto ng pag-uula. Alam niyo ba yun? Ano Yung baka kasi, baka or kalabawa, alam ko to kasi taga-probinsya ako, yung lolo ko sa kami, meron kami mga baka kalabaw. Ano siya, para may oras. Kuwari, may tali yung baka, ilalagay mo lang siya sa certain na lugar, spesipikong lugar, andun lang siya, kuwari, dyan yan, simula alas 6 ng maga hanggang alas 12 ng tanghali, nandun lang siya. Kuwari naiinitan na or wala ng damo, ililipat mo na siya ng lugar. Para yung tawag ng pag-uula, ililipat mo siya ng pwesto para makakain sa hindi mainitan. So yun. Para hindi rin mainit ganun. Oo. So guys, mga nakikinig natin dyan, pakinig natin dyan, importante ang pag-uulay. Para Pag-uula. pag-uula, para makagala-gala yung baka at hindi maka-apekto sa mental health. Ayan, Pero meron din tayong tinatawag na porsyento ng mga baka na namamatay dahil sa bakod na may kuryente. Naku, Electric wire. mga electric wiring, mga bakod para hindi makalabas yung mga baka o hindi mawala. So ginagawa yun para di nga sila mawala, pero nagiging sanhito ng pagkamatay. Ano sa tingin nyo ang dapat maging magandang solusyon sa ganito? Ang ko kasi dyan, sabihin ka ba? Nawala ka. Kasi, pag ayon lang sa internet na nabasa ko, Okay. kasi yung mga free range na baka, ang ginagawa nila una, yung electric fence, may may kuryente siya pero mababa lang yung volt. Para kumari, napadikit dun yung baka, matotroma lang sila na, ay, bawal ko nang lapatan yan. Tapos pagdagal ng panahon, papalitan na nila, pero yung mindset pa rin ng baka, ay, bawal ako lumagpas dyan, gano'n. Okay.
So yun, pwede rin yung alternatibong gawin na babaan lang yung porsyento ng kuryente dun sa bakod, ano? Para madala yung baka, hindi na siya tatawid. Pero sa mga, siyempre, hindi naman lahat kayang bumili ng bakod na may kuryente. Pwede kayong bumili ng mga may tusok na bakod para maiwasan. Kaso, magiging sanhi rin ito ng pagkasugat. So, nakadepende pa rin ito sa inyo kung paano nyo gagawin. Pero ang pinakamagandang gawin is yung bakod na may kuryente para hindi ito magsugat-sugat sa mga alaga natin. Yan. So, pasok naman tayo sa kalusugan ng bakang pangkarne. Paano nga ba dapat inaalagaan? Saan nga ba dapat inaalagaan? At kung paano nga ba ito alagaan ng tama? Kasi yung iba, syempre, kung saan sila kinalakihan, katulad ng sa mga probinsya. Sabihin nila, ganito kasi yun eh, ganito yung kinalakihan ko eh. Paano kung mali yung kinalakihan mo, di ba? So dapat open o nakikinig, bukas ang iyong isip sa mga eksperto. So papasok dito yung mga tao na nag-aalaga. So, kunwari, o halimbawa, kapag yung mga tao na nag-aalaga sa baka ay hindi naman maingat, parang hinahayaan lang, pinapabayaan. Katulad yung sinabi ko kanina, maaaring magkaroon ng implikasyon dun sa baka, no? Madulas, masaktan, magkasugat, so gano'n. At importante din yung lugar. Sa tingin nyo, maglalagay ba kayo ng sakahan sa syudad? Sa akin kasi, pollution na eh, tayo na eh. Parang hirap na hirap tayo dito sa ano eh. Yung amoy, di ba? Totoo. Unang-una yung amoy. Saka yung espasyo. Saka tingin mo, magiging healthy ba yung Yung baka na pinalalaki mo. sa syudad? Kasi bukod dun, mas sensitive sila kasi sa atin. Totoo. Tapos, ikaw ba? Parang pakainin mo ng tawag dito. Ikaw ba? Bigyan kita ng baka na pinalaki dito sa syudad. Yung kung ano-ano na yung nakakain, kung ano na lalanghap. Tingin mo ba Sa tingin mo ba, makakainin mo pa ba yun? Parang magdududa ka na kasi parang pangit ata quality nito ah. So natural na ano na yun, no? Natural na isip na Talaga natin. common sense na lang. Oo, Bakit oo. ka magpapalaki ng baka sa syudad? Natural na isip na lang yun na dapat sa magandang lugar, sa tama, kung saan maraming puno, makakalakad-lakad sila, maganda ang damo. Ayun. So yun, papasok na rin dun yung hangin, na sa dumi ng hangin dito sa syudad dahil sa dami ng sasakyan, nag-e-evolve na ang ating ekonomiya, nakaka-apekto rin daw sa mga hayop, lalo na sa hangin. Kasama na rin doon yung tubig, tsaka yung mga pagkain. So ayun ano, pasok naman tayo sa panlabas na anyo. Katulad nung, may nakita na ba kayong baka na na-heat stroke? Parang wala pa naman. Wala pa. Pero may ganun bang bagay? May ganun. May ganun talaga. Ako nakarinig na ako, pero hindi ako naniniwala nung una eh. Kasi, yun na nga, yung iniisip ko, bakit may heat stroke ganun? Pero ang iniisip ko, posible talaga kasi saan ba nakalagay yung mga baka sa parang, di ba? Oo. Tapos paano nagkataon na nalimutan bigyan ng Totoo. tubig? Tirik pa yung araw doon. Oo. So ito, sa mga nakikinig ulit natin dyan, meron tayong mga paraan upang maiwasan ma-heat stroke ang ating mga baka para sa karne. So ito, pwede mong mapansin ito sa kanyang kulay ng balahibo, tsaka dun sa kung paano siya kumain. Kasi mapapansin mo yun, kung nauuhaw ba siya lagi, ganito, ganyan. So importante na babantayan natin ang ating baka kapag gagawin natin yung pag-uula. Yung ilalabas mo yung baka, itatali mo. Paano kung masyadong nainitan, no? Ilagay mo sa Malilom na lugar. malilim na lugar na kung saan hindi siya masyadong maiinitan. Tapos At may nakakadepende iwasan. rin yan sa ano, sa breed ng baka. Totoo. Kasi, tignan mo yung sa atin, yung mga baka natin, di ba, sa Pilipinas. Yung, kunwari, Carabao. May malalaman mo talagang taga-Pilipinas na talaga yun kasi Batak yun sa inyo eh. Dito na nag-evolve yun eh. Tignan mo, pero pag tinignan mo naman yung mga ini-import natin para sa mga karne, makikita mo, minsan may balahibo pa eh. Alam, maiisip mo na talaga na, mga ibang mga kailangan nito, hindi katulad sa mga karaniwang baka na meron tayo sa Pilipinas. Kumbaga hindi mo siya ilalagay sa ano, Sa parehas na lugar. Oo. Hindi siya adapted Oo, para sa yun. lugar na Oo. yun. Kasi hindi siya taga dito. Sabi mo, mag-iiba yung balahibo ng baka kapag kasi karne. Yung sa init, paano mo malalaman yung difference mo sa normal at sa hindi na? So ito ano, kapag yung normal,
halimbawa, normal na coat ng baka, nag-iiba kasi yung kulay niyan depende sa kung anong kulay ng baka. Kapag masyado nang nagpe-pale or namumuti, mamumutla, mahahalata mo yun agad na namumutla. Kung paano mo nahahalata na namumutla ang isang tao, ganoon din sa balahibo o sa coat ng ating mga baka na alaga. So, ayun, ano? Paano nga ba? Ngayon, pasok naman tayo. Kasi, parang pinag-usapan na natin yung pag-aalaga eh. Paano naman yung tamang pagpatay sa mga baka para sa karne? Kaya nga silang tinawag baka para sa karne. Kasi gagamitin natin sila bilang karne. Kakainin natin. Food product. Oo, food production. Tama. So, paano nga ba yung tamang pagpatay? Ano? Ito, pwede dito pumasok yung pagpupukpok sa ulo. Ito po ang pinaka makatao na pagpatay sa baka kung saan gagamit kayo ng malaking maso. Tapos, hahatawin nyo yung ulo ng baka at dapat matamaan nyo yung mismong nerve sa utak para wala silang maramdaman na isa sakit. pang alam na ano eh, para, kasi, syempre, dun sa sinasabi mo, magandang paraan siya kasi hindi na siya masasaktan, ganun. Pero, syempre, maso yun, tututok mo yun ng ano, kumbaga may chance pa rin na, ano, masaktan siya, ano, Tama, sana, oo, ganun. Alam mo yung baril? Ah, Yung air Air gun, gun, oh, parang sa US na gano'n. oo, yung air ginagawa lang gun. nila, bang. Yung malakas na pressure. pero Kasi sa ngayon, alam ko, ang importante ay dapat mas mataas sa 22 o 22 na kalibre ng baril ang dapat gamitin sa pagpatay sa mga ganito kalaki o klaseng hayop. Siyempre, ganun nga sa Pilipinas. Kaya siguro na-recommend mo na paggamit ng maso kasi hindi naman lahat ng magsasaka afford yung sinasabi natin ano, di ba? Kaya, siyempre, ano naman tayo eh, anong bansa tayo? Pakala na, ganyan. Hindi na natin iniisip yung ano, tawag doon, yung pagdadaanan ng hayop. Totoo kasi nga, yung sa mga part natin sa mga syudad, hindi na nila iniisip masyado kasi at this point, pera na lang Oo, minsan oo. nakapal kasi alam mo naman. Negosyo na, ano? Oo. Kumbaga kung ano na lang yung Kung ano na lang kaya- gagana. Kung ano lang yung gagana. Kasi yan. pag tinignan mo sa mga first world country, kunwari sa United States, makikita mo, talagang parang automated na halos, mga tao na lang, inaano na lang, sinesurvey na lang nila kung paano yung nangyayari. Mas Oo. makikita mo talaga, parang high-tech na mga gamit nila. Oh, bakit na lang ginagamit? Oo. Ikaw, Kuya Inge, ano naman yung sa'yo? Dagdag ko lang dun sa sinasabi ng ginagamit sa pagpatay dun sa mga hayop. Ang ginagamit nila dun is yung captive bolt gun. Yun yung ginagamit nila yun. Gamit, yung nilalabas ng bala is kumbaga para siyang stun gun. Nag-i-inflict siya ng kuryente sa ulo ng baka o Totoo. Joe Rogan, para nagay nga ng picture nun para makita ng viewers natin. Ayun Ayun yun, guys. So ayun, isa yon sa parte na makatao na pagpatay sa mga baka para sa karne. Okay, so next, pasok naman tayo sa mga baka para sa gatas. So yun, sino mahilig dito sa gatas? Ako, Hindi ako. Ako depende sa kokok sa cereal, friend. Oo. Civil. Depende daw sa kinakain ako, gatas, kahit anong klase Gatas na lang ako? Oo. Ano natin sa kanin? Oo, parang si Molde. Romeo katakutan. Okay. Kaya, road yung katakutan. Walang sawang tilapia. Okay. Suporta. Suporta. Peace and love. So, ayun no, balik tayo sa bakang para sa gatas. So, ganun lang din, halos magkatugma lang rin ang pag-aalaga ng baka para sa karne at baka para sa gatas. Pero ano nga ba ang pinagkaiba nila? Ayun na mismo, itong baka na ito ay para sa gatas. So ano nga ba ang mga implikasyon na okay ba ang bakang ito? Normal pa ba ito? O bakit ito ginagawa? So ito, sa inyo, mga kaibigan, alam niyo ba kung ilang oras dapat ihiwalay o araw, ilang oras o araw dapat ihiwalay ang anak ng baka para sa gatas? Pagkakaalala ko yung mga 2 araw eh. 2 araw, di ba? Oo. Tama. Dapat alisin mo na yung anak. Yung anak para madali, kasi maganda ang quality ng gatas kapag kakapanganak lang kasi sumisipa ang Hormones. yung maternal instincts ng ina. Tama ka dyan. Ano, 48 oras o 2 araw, ihihiwalay na ang anak. Ayun ang makatao pa rin ito sapagkat pinapakain pa rin naman, binibigyan ng artificial na gatas yung anak ng baka para sa gatas. At
tsaka nakukuha na ng gatas yung baka. So itong baka na ito, medyo komplikado ito, no? Kasi hindi ito basta-basta eh. Kailangan ingatan mo yung kanyang dede. Totoo. Kasi dito kayo kumukuha ng gatas. So ano nga ba mga dapat gawin para maiwasan ang sakit na mastitis? So unahin natin mga kaibigan, ano nga ba ang mastitis? Sino may alam sa inyo? Alam ko yun yung ano eh, mamaga. Pamamaga ng Mamaga suso ng suso nung o ng dede ng Suso. isang organismo, no? So paano nga ba ito may iwasan at ano ang sanhi nito? So ang isa sa mga sanhi ng mastitis is yung hygiene o kalinisan ng kung paano ito kinukuhaan ng gatas. Halimbawa, kapag ang baka ay gagatasan mo na, hindi ka nagsuot ng gloves, hindi ka naghugas ng kamay, at kung saan-saan ka humawak, maaaring magkaroon ng mastitis yung baka para sa gatas. At nakakasakit ito Tandaan nyo, nakakasakit ito para sa baka. Totoo. O syempre kasi namamaga yung ano nila. Totoo. Parang pasa yun eh. Makakasira na talaga ng ng batas hayop. Kaya nga tayo kaya nga sa animal welfare, meron tayong freedom from disease. Kailangan sundan natin yan. So yun, importante nga yun na alagaan natin, maghugas lagi ng kamay, mag-gloves. Kalinisan pa rin talaga Oo. at pagdating sa I-disinfect o linisan yung suso o yung dede ng baka para sa susunod na gagawin mo ito ay malinis na. So ayan. So syempre, kung paano patayin yung baka para sa karne, pinapatay din ang mga baka para sa gatas kasi kapag matanda na sila masyado, hindi na sila nakakapaglabas ng gatas, parang sira na o hindi na ganun kaano yung lasa, hindi na kagandahan. Ganun din ang menopause klase. na. Menopause na yung baka. Yung klase ng pagpatay. Doon actually nakukuha yung yung powder milk. Kung masyado matanda yung baka. Ganun din. Pagpiga ko ba Oo. yun tayo lumalabas? Pero pag maganda yung baka, nido daw yung lumalabas. Okay. So ayun, parehas lang yung paraan ng pagpapatay ng baka para sa karne at ng baka para sa gatas. Yan. Hindi ba yun? Kuwari, ganun na nga menopause na yung hindi na nakapag-produce ng gatas. Yung panggatas nagiging pangkarne na din. Ganun pa din. Yun na yun mismo, kaya papatayin na siya. Okay. Powder na milk mo. Totoo. Patay na. Sunod. Pasok naman tayo sa mga baboy. Ito, siguro sa ngayon, ito ang mga nanghihinang masakahan. Lalo na ngayon kasi laganap yung African swine fever. Oo. Laganap yun ngayon kasi tatay ko kasi magbababoy kaya medyo may alam ako dyan. Sa amin, parang, ano ba unang topic dyan, pre? Kasi itong pagdating sa mga baboy, paano nga ba natin madedetermina kung paano ba yung tamang pag-alaga, yung sa pag-aanak, ano ba ang dapat gawin, ano dapat, kasi meron tayong sinasabing kapag nanganak yung baboy, napakarami nito Tapos, yung mga maliliit, yung mga pinakabunso, ano yung kadalasang ginagawa sa tingin niyo? Nilalayo. Kasi baka madagal Pinapatay nila. Ay. Kasi hindi na tumatagal yung mga yun. Namamatay rin yun kasi mahihina yung mga maliliit na yun. So, ang ginagawa, tinatawag nilang mercy killing o makataong pagpatay, sinasabi nila. Ako, Tawag doon, may specific mercy killing. yun, yung mina-mercy killing nila, yung maliliit na baboy. Euthanasia. Pero iba ang euthanasia kasi ang euthanasia is ng gamot, pagturok o pagbigay ng gamot sa isang hayop para mamatay agad. At di na makaramdam ng sakit. So yun, parang gano'n na din. Pero sa kanila, minsan niluluto nila o pinapatay o pinapakain sa ibang mga hayop na kung anong meron sila. So yun, natural din dito sa baboy yung mastitis, kasi madumi yung kapaligiran ng ating mga baboy. Kaya kapag dumidede yung mga bata, nasasaktan din yung nanay kasi nagkakaroon ng pamamaga sa kanilang mga dede o suso. Ayan. Tapos, meron din tayong tinatawag na cannibalism pagdating dito sa mga baboy. So, kaya tayo nagpuputol ng mga buntot ng mga baboy, Kasi, alam niyo ba yun? Na pinuputol yung buntot ng mga baboy? Kasi, kapag yung mga baboy ay nakatikim ng dugo,
Kasi madalas Parang magsugat nagkakameron eh. sila ng taste para sa sarili nila. No? Pag nakatikim sila ng dugo, madalas magsugat yung buntot ng baboy, ano? Kapag nagkasugat yun at nagkaroon ng dugo, natikman ng baboy na isa, magkakaroon siya ng urge o tawag ng laman na kumain na rin ng karne. Kaya magkakaroon sila ng cannibalism. Hindi ko alam kung narinig nyo na yung ano na to eh, pero feeling ko may nagpa-practice ng ganito sa bayan namin. Tinatanggalan ng pangil. Yung mga baboy. Oo. Upang, ganun din yun, para maiwasan yung cannibalism. Ayan, yan. Tapos, ayun, tuloy tayo sa, ito naman, paano nga ba natin may iwasan yung mga ganitong klaseng pag-uugali ng mga baboy? So, tinatawag natin itong oral stereotypes o yung pangangagat nila ng mga kapwa nila baboy. Ako, aminado ko, nangangagat ako ng kapwa ko tao. Pero, hindi ko napapadugo. Ano lang, paglalaro lang ito. Pero yung sa kanila, iba kasi talaga. Itong bar biting na ito, pwedeng maiwasan kapag tinaasan mo yung pagbibigay ng pagkain dun sa baboy. Tapos, ayun, makakaiwas ito sa pangangagat nila sa isa't isa. At ito na yung sinasabi ko, yung tail biting, makakaiwas ito kapag yung pinapakain natin sa ating mga baboy ay sapat lang din. Hindi sila masyadong patay gutom, parang ganun. At yung pag-tail removal, maganda para maiwasan na agad yung tail biting. Meron din tayong tinatawag na belly nosing and ear sucking. May iwasan ito lalo na pag mga bata pa yung mga baboy. Kasi, alam niyo ba yung belly nosing? Yung sa ilong ng mismo ng baboy. O kaya yung tenga, oo, nagkakagatan sila doon. So makaka-apekto ito sa kalusugan ng baboy kasi madumi nga yung kapaligiran. Prone sila sa infection. Ganyan tapos, lagyan na din natin yung takot kasi syempre, ikaw ba naman kagat mo sa ito? Magkaroon ka takot sa kapatid mo. Ito pa. Itong huli, vulva biting. Pangangagat ng Alam nyo no? ng vulva. Ang vulva ay parte ng isang baboy na doon sila nagre-reproduce. Parte ng kanilang, sabihin na natin ito ay vagina o ang puke ng baboy. Nagkakagatan sila doon. Paano nga ba maiiwasan ang vulva biting? So, ang mga baboy, katulad ng mga ibang hayop, sila ay territorial. Kaya ang gagawin natin, iiwasan natin na magkaroon ng territorial na ganong klase. So, anong gagawin natin? Kapag magpapakain tayo, magpapainom tayo ng lilitan lang natin para magsama-sama sila. Kasi kapag nagkaroon ng malaki o maraming inuman o kainan, kapag lumipat yung ibang baboy dun sa ibang kainan, syempre mag-aaway yun. Meron ng kanya-kanyang tarina yung baboy sa loob. Parang, karima ko to, karima ko yan, ganun. So, para maiwasan, magsama-samahin. Para magkaroon ng relational, na yung mga baboy. Pero kadalasan kasi sa mga baboy, magkakasama pa rin talaga sila hanggang juvenile eh. Iniiwalay lang pag mature na kasi nga, para control yung magre-reproduce. Kasi syempre, pipiliin mo ba mag-reproduce ng baboy na hindi naman sapat yung bigat, yung malusog pa. Ganyan syempre, hindi mabubuhay yung anak nun, mapapagod lang, sayang. Ayun, kaya siguro din naghihiwalay yung Pero pag matured na sila, pero kagaya na sabi ko kanina, juvenile pa lang, parang okay sila na magkakasama eh. Pero syempre sa confined space pa rin, kagaya nga na sinabi mo, territorial yung mga baboy, nagkakameron sila ng sarili-sariling lugar. Kaya dapat din mahalaga din na magkakasama sila sa Totoo. Ito, pasok ko lang yung sa sinasabi nga ni Super kanina na very crucial nga yung shelter para sa pag-iwas sa kagatan na nagaganap sa isang kulungan nila. Is dakiyan yung shelter nila. Kumbaga, kasi may nabasa kasi akong article, ang sabi kasi doon, very low yung welfare ng mga pig compared sa ibang mga domesticated. Oo, kasi ang mga baboy parang hinahayaan lang no? Totoo. Saka may nakita akong picture, eto. Yan, may nakita akong picture, ayun yung ayun yung, kumbaga, sobrang tight ng space niya. Kumbaga, nagkakos na siya ng kumbaga, anxiety, stress, dun sa... Kasi sobrang overcrowded na nung... Saka nakita ko yung video pag lumalapit pa lang yung owner, nagagalit na yung pig eh. So, Rogan palagay ng video.
Yan. Okay. So, dahil nabanggit nga ni Emil, yung pagdating sa mga tirahan, pasok tayo sa tinatawag nating space allowance pagdating sa mga baboy. So, una, meron tayong tinatawag na group housing, kung saan halos lahat ng baboy pagsasama-samain natin sa isang malaking lugar. Pero hindi sapat yun. Importante ang temperatura, lagkit o yung lamig nung sahig, yung kung saan sila hihiga, saan sila tatayo, dapat may sarili-sarili pa rin silang pwesto. Kaya pwede rin natin ipasok yung individual pens, kung saan meron natin isa-isa. Yung may mga hiwa-hiwalay, yung isang baboy dito, isang baboy dito, isang baboy Ano yun sa mga matured lang yun? Yung pinag-iwalay. Oo. Pero kapag may mga anak yung baboy, pwede mo silang ilagay doon sa housing, sa group housing. Ayun. Para makasama nila yung nanay, makadede. Kasi kapag masyadong masikip, kasi stress din yung mga baboy, Sa amin kasi, may backyard, kami ganyan sa likod lang ng bahay, yung babuyan namin. Pag nanganak yung baboy, parang may pader lang na sakto lang dun sa nanay yung lugar niya. Kasi kaya hinihiwalay yung anak, baka kasi may ipit Mamatay, Oo, madaganan. Madaganan yung anak. Kaya parang, hindi naman sila completely nakahiwalay. Pero pag humiga yung nanay, na yung dede niya, kaya makadede nung anak. Pero, hindi niya kaya pumunta doon sa lugar ng mga baby para maipit yung mga anak niya. Sakto lang sa kanya yun. Kumbaga, ito yung kulungan mismo. May lugar lang na doon sa nanay. Tapos, hindi siya pwedeng pumunta doon sa mga baby, pero yung baby pwedeng lumapit sa kanya. Bale, importante rin yun, Kasi, kalusugan din ito nung bata, nung nababoy. Kasi kapag hinayaan mo lang, yung nanay, hindi niya mapapansin yun Kaya mga, magsasaka dyan, makinig kayo dito. Kasi, kapag nagkamali kayo na naiwan yun, na nakalimutan, na naiwan yung mga bata doon, baka bukas, kinabukasan, pagising nyo, natagalan na. Sayang Nako! Sayang naman. Okay, so pasok naman tayo sa makataong pagpapapatay sa baboy. So sinasabi nila, parang parehas lang din sa baka, ganun din. Totoo naman. Pero meron silang sinasabi na euthanasia na, ano nga ba yung mga pwedeng rason na pwede natin gawin itong euthanasia? So pwede yung mga baboy na sobrang hina na, may sakit, yung paa namamagana, may mga Lalo na ngayon, di ba? Kagaya nga nasabi ko kanina, Yung pagkalat ng nagalat na yung African swine African swine fever. Sa Quezon, dun sa lugar namin mismo, bayan ng Buenavista, wala pang kaso Hindi ko alam, hindi ko sigurado, medyo matagal na ilang buwan na din. Pero mahigpit yung pagpapapasok ng Municipal Agriculture Office. Shoutout kay Tita Reynet. Tita Reynet, shoutout sa'yo! Kasi yung tatay ko nga magbababoy kaya aware ako sa ganyan. Yung pag magpapasok ka ng lalagyan ng baboy, yung sasakyan, kailangan mo muna i-disinfect para maiwasan din yung sakit na pagpasok doon sa bayan. Yung! Disinfection ng sasakyan. Tapos, kuwari, nag-import ka ng baboy pero bawal yung kailangan, may quarantine din sa amin Kina-quarantine. Totoo! Totoo yun! Kina-quarantine yung baboy para malaman kung may bawal mo agad-agad isama siya doon. Kasi sa amin kasi parang secluded Yung mga baboy doon lang, bawal ka magpasok. Kung magpapasok ka man, kailangan mo nang i-quarantine yung baboy. Kasi yung mga barakong baboy doon, yun lang din yung nag-breed doon sa mga sa mga babae. Kaya kung kunwari, yun na lang, pagpalagay natin na na may ASF, dinahawa yung kabila. Di ba, communal? Yung mga, Yan talaga tayo. mahahawa-hawa na, lalaganap na din. Hindi naman pwedeng ipakain sa tao yung mga ibabay na may ASF Hindi ko alam kung yung transmission na nangyari, pero, syempre, for the safety na lang, di ba? Huwag na natin i-try. Kaya, ayun, Doble ingat. Okay, pagdating sa ASF, napaka-importante yung bagay ito kasi laganap na ito ngayon. Well, may mga paraan din naman tayo para maiwasan itong ASF. Una, yung pag-i-import nga, pagka-quarantine, pag-check muna sa mga baboy. Yung paglilinis. Paglilinis nung lugar. Yung pang-transfer na sasakyan kasi magbabiyahe halos yung nasa amin Kung hindi naman kumari, hiram ka ng sasakyan galing sa labas. Yung sasakyan na yun,
yung lugar nila, may ASF. Mhm. Dadalhin nila dun sa bahay namin. Kailangan nyo i-disinfect muna. Kailangan Tama! i-disinfect para if ever naman may virus yung sasakyan na yun, pa-disinfect, malinis. Tama. Isasubmit nila muna yung dun sa Municipal Agricultural Office para check ba kung malinis ba yung sakyan, ayos ba yan, yung babiyahehan, ganon. So ayun, importante i-check, maglinis, pagdating sa mga ganitong klase na bagay. So next, tumuloy na tayo, sa welfare ng pagtatrabaho ng mga hayop. So, may idea ba kayo kung anong klase ng mga hayop yung madalas na ginagamit pang trabaho? Kalabaw. Kalabaw? Kalabaw, mostly kalabaw naman Oo. talaga. Kalabaw, ano pa? Kabayo. Naiisip? Kalabaw, kabayo. Kabayo. Pwede. Ito kung kasama din yung aso kasi may mga working Oo, dogs totoo. na. Aso? Isa lang Okay. So ayun meron din tayong tamang paggamit ng mga hayop sa pagdating sa trabaho. Excuse me. Pagdating sa mga ganitong klaseng bagay, kailangan natin ng veterinary authority o signatura ng isang veterinaryo na okay yung Suitable hayop. ba itong hayop ito? Pwede ba ito magtrabaho? Kaya ba nito magtrabaho? Sapat ba to? Kung tatagal ba to sa trabaho? Mga ganon. Excuse me. Tsaka papasok din dito yung mga NGO o non-government agencies na kung saan nagpo-promote ng animal welfare pagdating sa mga kabayo na masyadong naabuso. Ito sino na sa inyo sa Intramuros? Mga kabayo dun. Nakita niyo ba yung mga kabayo doon? Parang mga iba dun, payat, mukhang depressed na. Ang kadalasan na trabaho lang ng kabayo ay dapat 6 to 8 hours. Yun lang dapat. Pero, ang mga nakikita mo, kabayo dun, 6 to 6. Daig pa call center. Totoo. Halino. Person trabaho. Nakakaaway mo yung kabayo. Ito kasi yung mga tao na ganun. Alam mo pa yung nila sa hayop. Yung iba nga doon, kumakarera pa. Totoo. Horse Kaya, racing. dito na papasok yung komunikasyon. Komunikasyon sa mga tao. Ayun. So sa tingin nyo, ako kasi napaisip ako kawawa naman yung kabayo. Pinagtatrabaho ng 12 na oras. Dahil pa ang tao. 12. Kawawa naman. Pero napaisip ako, bakit kaya? Bakit pinagtatrabaho ng mga tao yung kabayo ng 12 oras? Kaya nagpunta ako ng Intramuros. Nagtanong-tanong ako. Sabi ko, Kuya, kawawa naman po yung kabayo. Bakit ito pinagtatrabaho ng 12 oras? Sabi niya, Toy, hindi ka ba naaawa sa amin? Wala na kaming makain. Yun. Doon pumasok yung komunikasyon. Yung komunikasyon na kung saan dapat intindihin mo rin yung kultura na nakapalibot dun sa lugar na yun. Kasi diba, Yun ang pagkabukayan yun Oo, yun ang pangkabuhayan, yun ang uso, yun yung kultura nila. Yung kabayo, yung kalesa, tinatawag na kalesa, sinasakay ng mga bata, ng mga turista, para mag-enjoy dun sa Intramuros, Kaya dapat hindi tayo mag-judge, no? Hindi tayo dapat maghusga. Dapat kung titindi mo both sides, Oo. diba? Hindi yung may-ari lang, pati yung hayop din. Mhm. Totoo. Kaya syempre, gano'n na nga mahirap ang Pilipinas. Talagang gamitan tayo dito. Oo. Sabihin na natin masama, pero gano'n talaga. Iniisip agad yung Oo. Pera na lang Kagaya na lang sabi mo kanina, di ba? Negosyo na lang. Oo. Hindi na iniisip ang... Paano na Meron nga tayong mga batas para sa hayop. Kaso hindi na nga nasusunod yun kasi uunahin talaga ang negosyo. Totoo. Pero doon na papasok yung sinasabi natin komunikasyon na dapat talaga intindihin natin. Pero siyempre, bilang mga susunod na henerasyon ng veterinaryo, iniisip din natin yung kapakanan ng mga hayop na nagtatrabaho sa mga ganitong klaseng lugar. Ayan. Okay. Nakarelate. Next! Siyempre, importante din yung yung kapaligiran. Na nagkakaroon ng heat stress din ang mga hayop, May technical difficulties. Wala, pasensya na. Ayos na lang. Pasensya na, naglag. Nakakaramdam din yung ang mga hayop ng heat stress. Ito yung mga baka, baboy, kambing, kabayo, lahat yan nakakaramdam. So dapat
kailangan natin sila painumin ng tubig, pakainin. Importante yan. Kung pagtatrabaho mo man yung kabayo mo ng 12 oras, sige, ikaw bahala. Kabayo mo naman yan. Pero iniisip lang namin na baka wala ka nang gagamitin bilang pagtrabaho mo. Yan! Napakahalaga ng Kapakanan! kanan ng ating mga hayop. Kasi nga, win-win situation din naman yung titingnan natin, di ba? Kasi ang mabuting pamamahala ng pag-aalaga sa ating mga ahayupan ay nakakapagdulot ng mas magandang serbisyo, mas magandang Mas efficient, no? mas efficient, mas Oo. quality yung mabibigay nila sa atin. At hindi lang rin yun, maganda rin yung bigay rin sa kanila. Which is good welfare. Okay. So sinabi nga Kumbaga, win-win nga. Para okay. sila mag-enjoy. Matagal mabubuhay yung kabayo mo, mas matagal ka meron ng income. Okay. Oo. So paano nga ba natin mapapahaba yung buhay at yung kagandahang kalusugan ng ating kabayo? Doon nakapasok yung farriery. Ano nga ba yung farriery? Ano nga ba yun? Ano nga ba yun? Okay. Sabihin natin, ba't naman natin pinapatagal? Totoo. Ang farriery ay yung pag-aalaga at yung pagkadalasang paglinis ng ating mga alagang kabayo. Ayan. So example, ang tawag kasi sa paa o yung dulo ng paa ng kabayo ay hoof. So dapat nililinisan ito at tinitriman, ginugupitan. Kasi pag humahaba masyado, nahihirapan Ayun magtagal nga ng yung sinasabi kabayo. ko kanina eh. Mhm. Kasi alam mo ba yung mga welders, mga Mustang, yung mga yun, hindi nila kailangan ng ano. Kasi welders Sa sila akin sila. pudpud na dahil sa Yun nga kasi weld sila. Eh yung mga domesticated natin na kabayo, hindi nila kayang gawin yun. Totoo. Kumbaga ano, nakadepende na talaga sa atin. talaga Para sa maintenance nila. Nag-evolve na yung mga sobrang tagal ng domesticated ng kabayo, nag-evolve sila na ano, umaasa sila sa tao para i-shed yung hoof Totoo. nila. Okay, so yan. Nabanggit na natin yung tamang pag-farriery, ano? Next, ang tinatawag natin na harnessing. So mayroon ba kayong idea kung ano yung harnessing? Harness, kumbaga yung para sa atin. Totoo yan! Doon na papasok yung tamang pag-harness. Dapat komportable yung kabayo kapag nilagyan mo nung harness o yung tali. Saka yung cart, yung nasa likod nito. Hindi yung mga kabayo sa Intramuros, gusto ano eh, Gucci din yung... Siyempre, Gucci, di ba? Ganda nun. Pati yung pantakip niya sa mata, parang diretso lang, naka-Gucci. So dapat balance o Naka-Oakley nga yung kabayo na yun, nakaraan eh. pantay dapat yung cart para hindi nahihirapan yung kabayo, hatakin. Tsaka dapat hindi ganun kabigat. Ano? Pinasalagyan nila ng high-tech na bearing yung ano, para mabilis ganun. Masasaktan. Bearing. Ang gulong nila dapat maangas yung bearing, laging yung grasahan para hindi mahirapan yung kabayo. Kasi yung diretso axle lang yun, ang bigat nila ilahin yun. Lagyan nila ng bearing pero ang feeling ko meron naman eh. Para ano, Di ba kapag ina-attach naman yun sa kabayo, meron siyang phone? oo. Kumbaga para less ano. Oo. Yung akin, para ma-develop yan, kailangan bigyan na natin ng mga hover boots ang mga kalesa. Magandang ideya. Para wala na talagang problema dun. Ako, feeling ko, lagay nila sa snow yung kabayo. Totoo. Para mababa yung friction. Lagyan rin nila ng kutsyon, yung Intramuros, para hindi masaya ang kabayo. So, Di ba kasi ang kabayo prone din sila sa mga cold weather? oo, totoo yun ha. Bawal ba sa snow? Totoo yun. Hindi natin lagyan ng May iba't ibang klase ng breed ng kabayo. Uniqlo na jacket! Na pwede sa lamig, pwede sa init, ano? So hindi ka pwede basta-basta maglagay ng kabayo kung saan-saan. Alamin mo dapat yung breed na kukunin mong kabayo. Lagyan nyo ng heater. Natatagal sa kung anong kapaligiran ng nasasakupan. Sa kung sakaling yung breed ng kabayo mo is hindi akma dun sa lugar nyo, dapat mag-provide ka ng extra bedding, mga extra clothes. Mga Para, hay. oo, para ano, good welfare yung kabayo. At kapag hindi na talaga sustainable ang kalesa, di motor na lang. Pwede na yun. Pero syempre, yun na nga, kumbaga sa Intramuros, yun yung ano eh. Yun yung, kumbaga, Kaya hindi na yung sa Grecia, alam nyo ang Troy, di ba gumawa sila ng kahoy na kabayo? Ayun, lagyan nyo ng makina yun. Pwede na rin. pero syempre, animal welfare kami nag-uusapan natin. Okay. So ayun ano, nabanggit na yung mga solusyon, mga suggestion na pwedeng maaaring makatulong sa ating mga hayop.
So bilang konklusyon, tatapusin natin itong podcast na ito kung paano nga ba ito makakatulong sa ating komunidad, sa ating mga kapwa Pilipino. So ito mga impormasyon na binigay namin, ito yung mga tamang pag-alaga o yung pagbibigay ng compassion sa ating mga hayop na kung saan masaya tayo, masaya sila at magagamit natin sila sa tamang paraan. Ayan. So, ayun, lalo na sa mga probinsya, malaking tulong ito dahil sa mga ayun nga, sa mga nakasanayan nilang kultura, na di, ganito kasi, ganito. Baka mali pala yung ginagawa Oo. nyo. Baka mali pala yung ginagawa nyo. So, try nyo makinig sa Super Show para matuto kayo ng iba't ibang klase ng pag-aalaga ng ating mga hayop. Ayan. At kaya na tayo gumawa ng mga, tawag dito, mga law para sa mga hayop natin. Para dapat sundan natin, guys. Oo. Kailangan susundan talaga natin ang mga, yun nga, ang 5 freedoms sa animal welfare. Joe Rogan, pakilagay ng 5 freedoms dito. So ayan, 5 freedoms. At doon, nagtatapos ang ating Super Show. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang Super Show. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, at walang sinusukuan. So ayan, Serbisyong totoo lang. Servisyo totoo lamang. So goodbye. Bye-bye. Bye-bye!